Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. For today's episode ay may itatry ako at gagayahin kong method ng propagation ng bougainvillea cuttings na nakita ko lang din sa social media and why not i-try. So ayun na nga. Sa mga previous videos ko, yung usual na ginagamit ko sa propagation is yung small plastic cups and yung plastic with dome. Now naman, since may nakita ako sa Facebook and gusto ko siyang gayahin, ang gagamitin kong lagayan ng propagation ko ng cuttings is yung plastic ng ice candy. Tama po ang narinig nyo, plastic ng ice candy. Since summer na ulit at magiging patok na naman ang mga malalamig na mga pagkain tulad ng ice candy, for sure magiging mabenta na naman ang mga ice candy plastic. And meron akong video before na gamit ko naman yung plastic ng yellow. And ngayon, plastic naman ng ice candy. At ibabahagi ko sa inyo yung benefits and yung mga steps na gagawin ko sa paggawa ng propagation ko ng bougainvillea gamit ng plastic ng ice candy. I have here with me yung mga cuttings na ang varieties ay sina Chitra Batik and Mr. and Mrs. Tima. And the usual process na ginagawa ko sa mga cuttings ng propagation na ay nire-remove ko yung mga excess dahon at yung mga tinik. At gaya din ng sabi ko before kung bakit mainam na tanggalan ng dahon at tinik yung mga cuttings bago natin siya itanim sa propagation ng bougainvillea ay una, magfo-focus yung cuttings sa paglalabas ng kanyang roots. And pangalawa, para hindi mabulok at makahawa yung mga old na mga dahon. At ang pangatlo, para hindi mabutas yung balot ng plastic sa tinik naman. Pero okay lang din naman na may matirang dahon yung mga cuttings pag itatanim na. And yung mga cuttings sa bougainvillea pala is about 6 to 7 inches ang haba para mas madami yung nodes na pwedeng pagmulan ng mga bagong sanga. And gumagamit din ako ng potting mix and yung potting mix na gamit ko is a combination ng bulok na ipa ng palay, carbonized rice hull, coco peat and garden soil. Tapos itong potting mix na ito ay moist ko na siya or pre-moist ko na siya and saktong basa lang para hindi naman masyadong basang-basa yung ating potting mix at para mas maganda yung growth ng ating bougainvillea cuttings. At since ang topic natin now is pagpaparami ng bougainvillea gamit ang ice candy plastic, ibabahagi ko din naman yung advantages and disadvantages niya. Pero bago tayo dumako doon, ipapakita ko muna sa inyo yung steps or step by step na ginawa ko para sa method na ito. Earlier, na ibahagi ko yung pag-cut at pag-remove ng leaves and tinik, saka ko kinuha yung ice candy plastic, and binawasan ko muna kasi sobrang haba nito para sa ating gagawing propagation. Tapos, lalagyan natin ng potting mix at dapat siksik na siksik yung potting media para maging intact yung lupa once itatanim yung mga cuttings. And this way, mas solid yung cuttings at hindi mauuga. And as we all know, pag laging nauuga ang cuttings, hindi nagiging successful, kaya be mindful dyan. After naman nating itusok yung mga cutting, tatalian naman natin siya gamit ng rubber band and pwede naman kayong gumamit ng ibang panali, mapa-straw or grafting tape man yan ay pwede po. And kung mapapansin nyo guys, hindi ko binutasan yung plastic ng ice candy. And that is correct dahil tamang moist lang yung potting mix ko and hindi siya yung basang-basa. And after mo magawa yung mga steps na yan, ayun, tapos ka na sa method na ito. Sobrang mabilis lang, diba? Kaya pwede mo naman itong gawin at i-try.
Pumunta naman tayo sa benefits or yung advantages and disadvantages sa method na ito na nakita ko while ginagawa ko itong method na ito. Unahin na natin yung advantage ng ice candy plastic as potting material in propagating bougainvillea cuttings. Una na dyan is it requires less potting soil. Hindi tulad ng plastic cups na mas madaming soil na gagamitin. And since maliit lang ang ice candy plastic, mas makakatipid ka sa potting mix. And ibig sabihin nun, mas madami kang ma-accommodate na cuttings sa propagation mo. Yung pangalawang benefit is mas konti yung space na magagamit. Since hindi naman ganun kalakihan at kabulky pag gumamit ka ng ice candy plastic, hindi mo kailangan ng malaking space. And this is a good idea pag limited lang ang space mo sa garden mo at kung gusto mong magparami ng bougainvillea. And since hindi space consuming ito, ang need mo lang is saktong pot kung saan doon mo sila ilalagay. Pwede yung mga old pots mo dyan na hindi na nagagamit or yung galon ng water or anything na pwedeng i-reuse as paglagyan. Another benefit is hindi mo kailangan ng napakaraming plastic cover para sa ICU ng mga cuttings. Isang malaking plastic lang ang gagamitin mo. Usually kasi sa ICU method, ang kinakailangan natin ay bawat paso ay may sariling plastic cover na medyo magastos kasi after natin gamitin ito and once nabuhay na yung mga propagated cuttings natin ay tinatapon na lamang. Kaya this one is makaka-save ka talaga. At bago tayo magpatuloy guys, while nagtatanim ako ng mga bougainvillea cuttings in ice candy plastic at baka sakaling napadpad ka sa channel ko. And if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, pakiclick na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And pag may advantage, hindi mawawala yung disadvantage naman. Isa sa mga nakita kong disadvantage is mahirap maglagay ng lupa sa ice candy plastic dahil sobrang liit ng butas. Unlike sa plastic cups na sobrang bilis lang. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko muna lahat ng lupa ang yung mga plastic ice candy plastic saka naman ako nagtanim. At pangalawa, time consuming siya lalo na sa first timer like me, and time consuming dahil mahirap maglagay ng lupa and gaya nga ng sabi ko, sobrang liit kasi ng butas ng ice candy plastic. So ayun lang guys, tatapusin ko lang itong pagtatanim ng mga cuttings gamit ang ice candy plastic. Kaya dyan lang kayo at patapusin nyo ang video na ito. Baka naman. After kong itanim lahat ng cuttings, ang ginawa ko is nilagay ko lahat sila sa recycled water gallon or yung mga old pots, pwede nyo na rin silang gamitin. So pinagsama-sama ko sila at saka ko tatakpan ng malaking plastic para sa ICU nila. And saka ko naman tatalian para hindi makapasok yung hangin at mas mapabilis yung pagpapaugat or yung pagpapalabas ng ugat ng mga cuttings.
Maganda naman ang ice candy plastic kasi madami namang benefits over the disadvantages. Kaya recommended naman siya as material sa pagpaparami ng bougainvillea. So ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!